Ito mga abe, naggagawa ako ng kalamay. Pang merienda. Sarap-sarap. Puputulin natin ang gilid para may magandang tignan siya. Hindi sobra-sobra. Noong bata pa ako, ang inang ko, ang hilig din niyang maggawa ng kalamay. Pero hindi ganito. Yung ginagawa niya, yung malagkit, ibababad niya ng gabi. Kinabukasan ng umaga, gigilingin niya doon sa batong gilingan. Alam niyo po yung batong gilingan. Tapos, titimplahan ng asukal at gatas. At i-steam niya. At nilalagyan din po ng latik yun. Ang tawag sa kalamay na yon ay pasingaw. Ay, napakasarap din ng kakanin na gawa ni inang talaga. Those were the days nung bata-bata pa siya at malakas. Ganda na siyang tingnan. Kay ano to? Kay Jessie. Dun sa friend ni Simon. Para matikman niya rin. Bigay ko to mamaya pag-uwi niya. Naglalaro sila ng chess. Masarap maggawa ng kalamay, lalo na maganda ang resulta. At masarap syempre, parang fulfilling sa pakiramdam. Lalo na kapag may budget, makumpleto mo yung sangkap. Uy, abe ko, kanyaman eh. Masarap tingnan. Ngayong ini-edit ko na ito, abe ko, nagutom ako bigla at naglaway kasi naubos na namin. Uy! Ang sarap niyang tignan, lalo na siguro kung nagawa pa ako ng latik. Tapos ibubudbud mo yung latik, tapos sabayan mo ng paghigop ng kape. Ay, abe ko, kanyaman. Eto nga, at binigyan ako ng kape ng inang ni Jessie. Thank you po. Ito yung binigay ni inang ni Jessie. Thank you po. Tupitin yung yung gilid para naman magandang tignan siya. Presentable ba tignan? Kahit yung pang merienda lang natin, diba? Ano to, bago sinusunog muna yung dahon para malambot, hindi malutong yung dahon. Sinusunog sa apoy para dinadarang ko dun sa may kalon namin para lumambot, para pag ginamit hindi malutong. Diba? Wala nang lawit-lawit, pantay na siya. Maganda lang tingnan. Parang pwedeng pambenta. Benta ko kaya to. Bili-bili na kayo. Kulang na lang ng latik. Pero yung mga bata kasi hindi naman kumakain ng latik. Kaya, no need na. Mauubos to. Kalamay kayo dyan, mga abe ko. Uy! Kanyaman. Merienda na.